palpak yung idea ninyo. Gusto ko po kayong tanungin, ano sa tingin ninyo, ito ba si Marcos ay sadyang talagang mahinang nilalang? Weak lang ba talaga siya? O talaga namang mata pobre siya? Talagang maselan siya dahil syempre, anak mayaman to eh. Hindi ito nakaranas ng hirap. So, ang tingin niya sa mga kababayan niya ay mababa. Okay? Kaya, pakinggan po natin, kayo nang humusga. Ito pong sulat ng Presidential Communications Office. Lumabas na sa pahayagan. Alam mo na ba sa pahayagan? Ayun. No? At ito, ayun sana natin talakayin ito, Sen. Kasi ang pagkakaintindi natin, dapat ito po internal sa pagitan po ng Net25 at saka ng Presidential Communications Office. Sumulat po kasi sila sa atin hong Chief of Reporters na hinihiling na ang ating reporter sa Malacanang na si Ate Eden Santos Suarez, Suarez Santos, ay mailipat daw po ng ibang beat assignments, Sen. Sapagkat si Eden daw po ay meron yatang di umano ay mga paglabag sa protocol sapagkat nais niya yatang mag-ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang event. Kaya yun po ang ginamit nilang ground para sumulat daw po sa ating himpilan. Yan. Okay. Ito po istorya niyan. Si Eden, no? Hindi ko po siya kilala, pero madalas natin siyang ma-feature dito sa ating mga vlog kasi ang galing po niya magtanong. And higit sa lahat, kasi alam nyo, marami po kasi magaling magtanong ng mga reporter. Maraming TV anchor na magaling magtanong kasi yan ang pinag-aralan niya mga yan eh. Maraming mga broadcaster, journalist, etc. magaling magtanong. Pero isa sa nakita kong katangian nitong si Eden ay matapang. Hindi siya sip-sip. Hindi siya double standard. Sa mga naobserbahan ko mga katanungan niya, talagang meron silang mga nagiging enkwentro nitong si Claire Castro, no? Ngayon, hindi dapat daw inambush interview si Marcos. So, siguro in-interview niya, hindi dapat, may protocol daw, wag i-interviewin si Marcos. Ngayon, alam naman natin na ito si Marcos duwag. So, pinatatanggal ito si Eden sa Malacanang press corps. So, ibig sabihin, ilipat nyo ng destino yan. Ugali pala nito si Marcos, pag hindi niya kursunada ang tao, pinalilipat ng destino. Parang yung ginawa, ako hindi ko alam, yung mga pulis Davao, pinag-aalis or nilipat sa iba't ibang lugar. Siguro para mawala ang loyalty ng mga Davao Police diyan sa mga Duterte at ang pinalagay nila diyan, yan siyempre, 'di ba? Alam niyo na kung sino nangyari diyan. So, may mga ugali pala ito talaga si Marcos na pagka hindi niya nagustuhan ng isang tao, pinalilipat-lipat. Alis ka diyan. Ayaw kitang makasalamuha. Anong sa tingin ninyo? Kasi posibleng ganito eh. Si Marcos allergic talaga sa interview. Mapapansin nyo naman ang layo po talaga ng pinagkaiba ni Tatay Digong, even BP Sara. They will face head-on ang talagang mga ambush interview, talagang nagpapa-interview yan. Si Marcos, ang gusto lang niya magi-interview sa kanya, si Katunying, alam mo yung ganon, controlled environment. Yung bang hindi live, hindi maraming nagtatanong. So sa madaling salita, hindi maiiwasan na tanim. Kung si Risa ay di umano tanim witness, ito si Marcos tanim tanong. At may nakapagsabi sa akin, kayo na umusga. Pero sa palagay ko, nasa posisyon ako para sabihin ito. Alam nyo na kung bakit. Pati daw sa debate, gusto niyan. Hindi yan aattend sa debate. Huwag mong itinanggi. Huwag mong itatanggi yan. Ayaw niya ng debate. Pero pumayag lang yan sa SMNI. Di umano. Dahil, ifo-forward agad yung tanong. Yan ang gusto, yan ang hinihiling yan. Ngayon, hindi ko alam
kung nagkatapusan sila doon, kung talagang finorward sa kanya yung tanong or hindi. Pero ang punto rito, takot talaga sa tanungan yan. So gusto niya, kontrolado niya tao. Kasi nga bobo. Mahina ito si Marcos eh. So kaya pinaalis niya to si Eden. Alam niyo naman kung makapagtanong to si Eden, diretso. Or eto pang isa rito. Hinanapan ng butas. Isa rin yan sa pattern ng mga Marcos. Pag ayaw ka nila, hahanapan ka ng butas. Ha? Kung yung walang kaso o yung na-dismiss na kaso, bubulat-latin. Hahanapan. Alam naman natin yan, nangyayari ngayon yan. Mga vloggers, kaliwat kanan, kung ano-anong klaseng bintang. Bubutasan ka talaga. Meron nga akong nababalitaan eh. Pati baril pinakakalkal. Pati yung lisensya ng isang baril pinakakalkal. Totoo ba yan? Sa isang mataas mong pulis. Para harasin. Ganyan sila nangangalkal. Kasi alam naman po natin na maraming tanong ito si Eden na magaling itong magtanong. Laging nababara si Claire. Di ba napunan nyo? Ilang pagtatagpo na feature natin dito sa vlog ko. Hanapin nyo. Kung hindi nyo napanood dito sa vlog ko, hanapin niyo sa mga hindi nakakaalam. Hanapin nyo Eden versus Claire. Siguro makikita nyo. Talagang barado lagi si Claire. Hindi siya makasagot. Lagi sa mga katanungan. Or kung makasagot man si Claire kay Eden, talagang nabubuko yung kapalpakan ni Marcos. So, may maraming dahilan eh. No? Talagang siguro, una, ayaw ni Marcos nang nai-interview siya. So, hindi ka po pwede, kailangan magpakaalam ka muna kay Marcos. At huwag kang lalapit sa kanya. Pangalawa, hinanapan ng butas kasi nga laging barado si Claire dito. Ito pala si Claire, matapang lang makipagsagutan. Matapang lang makipagsagutan pagka hindi ka harap. Pwedeng ganun. Di ba? Pero pag kaharap niya si Eden, barado siya parati. Pwedeng ganun, kaya gumaganti. No? Hindi natin alam, pero magde-develop tong story na to. And I'm sure, may sabit dito ang PCO. No? Mali sila dito. Pagkatiningnan pong lahat, lumabas yung pagkamata pobre dito ni BBM. Lumabas yung parang ang baba ng tingin niya sa tao. Nakita nyo, ang layo-layo niya kay PRRD. Si PRRD, binabara na ng mga reporter kung ano-anong klaseng binabato kay PRRD. Pero hinaharap niya. Nagagawa pa niya magpatawa. Hinaharap niya yung mga matitinding magtanong na tipong kabastusan na yung mga katanungan. Pagbibintang na yung mga katanungan kay PRRD. And yet, ginawa ba niya ito? May pinasuspindi siyang reporter? O ilipat mo kasi inambush interview ako? Sa madaling salita na walang kawala dito si Marcos. It's either it could be matapobre siya, nanghahanap siya ng butas, duwag siya sa interview, matatakutin si Marcos, o bobo si Marcos, or all of the above. Kayo na mag-decide kung alin dyan. Teka muna, yung protocol na yun ay dumaan sa public hearing. Lahat ba ng mga pwedeng makisama sa isang kalipunan na reporter at kung saan sila dapat maistasyon, alam nila ipinaliwanag yung protocol na yun. Alam nila lahat. At pumayag lahat. Actually, wala namang dito tanong. Dito'y parang mensahe na pinadadala sa lahat ng mga himpilan ng radyo, telebisyon at mga reporters na nagko-cover ng Malacanang, Sen. So, bakit naman, baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag ganyan. May ganun ba? Kung minsan kasi,
May kinakailangang itanong talaga at hindi mo Opo. naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon, doon mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. Oho. At talagang gusto mo namang itanong yun sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Oho. Hinahabol mo talaga yung may mga ano yung reporter eh. Opo. May mga Deadline. oras, may mga deadlines. Opo. At siguro isa sa kanyang assignment ay kailangan nating magkaroon ng ganitong reaction mula sa taong ito. At ang deadline niya, yun ang panahon na nakita niya. Oho. Paano mo ipagbabawal yun? Yun, ako sa akin banda, ang sabi dito ni Senator Marcoleta, baka naman may deadline si Eden, yung reporter. At syempre, bakit nyo pinagbabawalan? 'Di ba? Doon lang niya, posibleng doon nyo lang nakita yung pagkakataon at doon niya lang may interview yung Pangulo. To give benefit of the doubt, pagpalagay natin, kasi baka mamaya, hindi natin alam yung buong sitwasyon, pero baka naman maselan yung sitwasyon. So, pagpalagay natin, let's assume, for discussion purposes, kampihan nating bahagya si Marcos. Medyo yung lugar maselan. Huwag muna kayong lumapit. Wag kayong pasaway. 'Di ba? Pwedeng ganoon Kasi bibigyan ko naman kayo ng interview. But for the moment, medyo maselan yung sitwasyon, wag muna. Pwedeng ganoon Kaya lang ang problema, hindi ko rin masisi si Eden dahil alam naman natin ang Pangulo, hindi nga nagpapa-interview. So ang tendency niyan, kahit ako reporter pinadala doon. At alam ko si Marcos ay hindi nagpapa-interview. Kahit bawal, i-ambush interview ko talaga. Kasi yun ang trabaho ko bilang reporter So sinusubukan kong intindihin si Marcos. Sinusubukan ko ding intindihin yung reporter. Kaya lang ang pagkakamali nga ni Marcos, ang tagal na niya. Mag-4 na taon na siya nakaupo. Di ba? Going 3 years to 4 years na siya Pero anong nangyayari? Wala naman talagang matibay na interview kay Marcos Gusto niya lahat lahat. Kung hindi si Katunying o yung taga-ABS, yung ganun ba? Hindi na pagbibigyan lahat. Hindi on a regular basis. Siguro, napakadalang, parang birthday niya. Napakadalang once a year, di ba? Parang ganun. Pero kung siya ay gumagawa ng at least man lang once a week, na pinupulong niya at nagpapa-interview para sinasabi niya yung kalalagayan ng bansa, di mas maayos sana. Alam mo, dapat Marcos yan ang inaayos mo Hindi yung SONA. Kasi sa SONA, once a year lang yan. I really don't believe sa SONA. Kasi ang nangyayari po dyan, bayaran, bolahan, papalakpak yung mga congressman na talaga namang wala namang nagawa doon sa mga plano. Di ba? Ang totoong SONA or yung totoong state of the nation ay yung consistency, yung on a regular basis, ina-address mo yung tao, eto kalagayan natin ngayon, linggong ito. Next week, ganun ulit. Pupulong tayo. Eto. Para yung napapanahon, current events. Di ba nga sa mga vloggers, merong mga vloggers, halimbawa, ikaw ay vlogger ng kotse. Yung shelf life nung vlog mo, mga 3 taon, 4 na taon, 5 taon. Sa vlogger, hindi. Mahuli ka lang ng 1 araw, panis na yung balita mo. Bakit? Current events nga So dapat si Marcos, on a consistent basis, hindi lang 1 taon siya haharap sa maraming tao na may mga bayarang congressman na papalakpak. Di ba? Dapat hinaharap niya yun lagi-lagi. Madalas, sa madaling salita. So, kasalanan din ni Marcos Kung bakit siguro nawala sa protocol o sa sitwasyong profesional, kung matatawag mang natin ganun si Eden, kasi nga, ang hirap, mahagilap nitong si Marcos. May mga bagay na gusto mong marinig mismo doon sa presidente. Hindi kay Claire. Ang problema dito kay Marcos, laging nakatago sa saya ni Claire. Anong klase bang kalalaking tao ito?
Baka mamaya pati sa asawa mong si Lisa tumago ka. Harapin mo naman kasi yung mga mga reporter. Parang may nilabas silang videos yan eh. Kung hindi ako nagkakama, ito ata yung event sa Tarlac, tama ba, Nelson? Na parang may papakita ba natin? Alam ko nilabas din nila eh. Sa mga na sinasabi mo, merong protocol na bawal ang ambush interview sa ating Pangulo? May ganun po na pakiusap sila na kung maaari, wala tayong ambush interview, maliban lang gustuhin ng Pangulo na yun naman pala eh. Bakit talaga? Ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O sila lang ang gumagawa ng paraan? Baka naman ang Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Eh sila lang. Yun nga yung sinasabi ko, yung protocol ba na yan pinag-aralan at yan ba'y sinang-ayunan ng lahat ng mga reporters na may kinalaman dyan? Ayan, ito. May punto eh. May punto rin si Senator Marcoleta. Yung bang talagang protocol na yon na bawal ang ambush interview, alam ba ni Marcos? Ginusto nyo ba? O gusto lang ng mga nakapaligid dahil mga sip-sip? Or, alam mo na, yung wala silang tiwala kay Marcos. Kasi meron ako nabalitaan, hindi ko naiisahin. Baka kasi yung iba doon, kaibigan ko pa. Yung iba ron kasama ko na baka tamaan. No, pero kasi nung panahon na yon, kinokontra namin si Marcos nung kampanya, 'di ba? Sabi namin, duwag ka. Duwag ka sa debate. Pero ang ayaw di umano ay yung mga nakapaligid sa kanya. Napasalihin siya sa debate, no? I don't know kung ayaw din ni Marcos, pero ang desisyon daw ng mga nakapaligid sa kanya na huwag paharapin si Marcos. Hindi natin alam dahil siguro sa tingin nila bobo talaga si Marcos. Ayaw nila but definitely hindi aaminin ng mga nakapaligid sa kanya 'yan, no? So hindi rin natin alam kung talagang ayaw ni Marcos itong protocol na ito na pinagbabawal ang ambush interview, no? Pero kasi, sa isang banda rin, Marcos, dapat maging matigas ka. Hindi po natin siguro tamang sasabihin na maging katulad ka ni Duterte, pero presidente ka eh. Dapat, pag alam mong kailangan, gawin mo. And ako, naniniwala ako na napaka-importante sa isang presidente na hinaharap ang media para nalalaman kung ano ang direksyon ng bansang ito. Hindi po pwedeng laging iba magsasalita. Kasi yung nagsasalita sa kanya na si Claire Castro ay wala ding silbi. Inutil din. Ano bang direksyon ang mga pinagsasabi ni Claire? Di ba wala? Kung hindi atakihin ng Duterte, atakihin ng Duterte, atakihin ng Duterte. Kulang na lang pagbintangan ni Claire Castro na ang pumatay kay Jose Rizal at kay Magellan ay si PRRD. Yun lang ang purpose niya. But para sa taong bayan, inutil to si Claire. Walang silbi ito si Claire. Pero hindi nga kaya rin. Baka posibleng ito yung isang bandang tiningnan ko eh. Baka naman kasi pinag-iinitan din nila Claire etong si Eden. Dahil alam naman natin laging barado dito si Claire. Sabi ko nga, hamon ko nga kay Claire. Bakit hindi ka maglagay dyan ng taga-SMNI? Diyan sa mga interview mo. Or isa sa Banateros. Nang makita mo ang klase ng tanungan. Kasi yung problema doon sa iba dyan, sa loob, parang sip-sip din kay Marcos eh. Dapat balanse po tayo. Hindi para siraan si Marcos, pero malaman natin yung katotohanan. Hindi yung gusto nyong itanong, yung parang scripted na mapapaliwanag niya para tamaan at tirahin si Sara. Yung nililid nyo yung question para birahin si Sara. Ganun lumalabas eh. Sa mga naririnig kong tanungan, magaling talaga to si Eden. Magaling po ito. Kaya, ang dami na pong anggulo dito eh. But one thing for sure, duwag sila. Hindi nila kaya ng harapan ang isang reporter. Matapang lang sila
pag pagagalawin nila yung mga bata nila. Or yung hindi nila kaharap, kumbaga keyboard warrior. Pero pag one-on-one, harapan sila, duwag. Ang yun ata sa kanila, request yun, Sen eh. Parang protocol, Hindi, request basically. unang-una ako, personal. Opo. Kung hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat at alisin doon, paano natin gagawin yun? Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Yun na nga po. Magaling naman Paano talaga. masasubstitute Admittedly, yan? magaling Saan naman mahahanap talaga. pa? Oho. Magaling. napakahirap. Hindi kasi ulitin ko. Hindi kasi magaling dahil maraming magaling. Matapang. Hindi bias, hindi sip-sip. Pero iba kasi parang sip-sip lang, sip-sip doon sa kanilang network, sip-sip lang sa nakaupo, 'di ba? Namang kumuha ng reporter. Alam mo naman ang reporter natin, taon na. Opo. Taon na ang kanilang training dito. Oho. Hindi naman ganun kadali na basta ka na lang maglipat. Yes. Tsaka hindi ganun naman ang patakaran. Bakit naman ako? Kauna. Ganito yan. Ano mo? Ang dapat gawin dito, huwag nilang diktahan ang Net25 na ilipat. Kung gusto nilang kastiguhin ang Net25, kastiguhin nila. Pero ang magdidesisyon doon Net25. Isa lang po ito. Marcos, huwag diktador. Wala akong katiwa-tiwala sa mga taong diktador. Ito, balita ko lang sa inyo, ha? Kung si Marcos man ang may gawa nito at pinaalis niya at pinalilipat, si Marcos ang diktador. Kung ito naman ay sa ni Claire, ito ay kagustuhan ni Claire or kung sino man dyan sa PCong duwag, diktador kayo. Ayaw ko ng ganito. Kasi hindi nyo desisyon yan. Desisyon ng Net25 yan. Diba? Kung nagkamali, may punto rin eh. Kayo rin kasi ang mali. Narinig ko yung interview ni Claire. Ilang beses sinabi ni Claire na magpapa-interview din si Marcos sa press con. Nangyari ba? Hindi niya lang masabi kung kailan, pero until na wala pa ulit. Di ba? Dapat yung ganun, yung interview, tanungan talaga, palitan ng tanong. Tanong, sagot, tanong, sagot, tanong. Hindi yung pag tinanong ka, tas alis ka na. Hindi ganun. Tingnan nyo rin kasi, kayo Marcos, kayo Claire, tingnan nyo rin kasi yung mga pagkakamali ninyo. Yan ang ayaw sa inyo ng taong bayan, hindi kayo nakikinig. Katulad niyang drug test. Hindi kayo nakikinig kaya hindi kayo natututo, hindi nyo nasusolusyonan. Kung nakinig kayo, ang gusto ng tao ay drug test, hindi bumababa ang trust rating sa inyo. So kung ikaw man ay gumagamit o hindi ka gumagamit, dapat tinanggap mo sa sarili mo, ano ang dapat kong gawin? Kung gumagamit ako, haharapin ko to, sasabihin ko sa taong bayan. Kung hindi ako gumagamit, sasabihin ko rin sa taong bayan, hindi ako gumagamit. Sige, tanungin niyo ako lahat. Ready ako magpaano. In any case, addict man or hindi man addict si Marcos, hindi niya dapat tinatakbuhan yung sitwasyon na yun. Nakukuha niyo yung punto. Yung katulad na ito na, harapin niyo. Makinig kayo sa taong bayan. Hindi po pwedeng kung ano yung gusto niyo, hindi eh. Hindi po uubra yung ganong sitwasyon. Kaya huwag kayong diktador. Ito, balita ko ha. Nangyari din po kasi yan sa Banateros. Kamakailan lang. Dahil po si Banat Bay, hindi ko alam kung naikwento na sa inyo. Si Banat Bay kasi merong tayo. At na hindi nagustuhan ng isang langaw na nakatungtong sa kalabaw ata. Hindi ko alam kung anong nakain itong tao na ito na
parang naging diktador siya. Hindi ko maintindihan. No? Hindi naman dapat ganun ang inaasta. Kahit ba sabihin nating anong taas mo sa syudad. All the more, kung hindi ka naman ganun kataas talaga. No? Pero hindi issue dito yung taas mo o yung baba mo eh. Ang ano dito, hindi ka dapat maging diktador. At hindi niya nagustuhan yung mga sinabi ni Banatbay at ang reaction niya, nagreklamo at pinatatanggal si Banatbay sa SMNI. Sa akin lang, ito lang. Kung sa tingin mo mali yung stand ni Banatbay, idemanda mo. Pero, of all people, dapat alam mo na hindi dapat diktador. Alam mo dapat hindi diktador kasi hindi diktador yung pamilya mo. Yung pamilya mo, kahit na binabatikos ng matindi, ay hindi naging diktador sa kahit sino mang reporter. Reporter, media man, etc. Di ba? So, kung may mali, punta ka sa korte. Pero wag mong diktahan pati yung klaseng trabaho kung anong gusto niyang gawin. Idadamay mo pa yung ibang tao. No, kaya ako wala akong tiwala sa mga yung mga ganyan. Ay, tanggalin mo yan. Ay, tanggalin mo yan. Ay, ganito. Sino ka? Ilipat mo si ganito. Ilipat mo si ganyan. Suspindihin mo yan. Huwag yan dito sa Malacanang. Pangit yung ganon. Di ba? Hindi maganda. Ang magandang naging balita rito, nagsama-sama po yung Malacanang Press Corps na tinayuan nila si Eden. At nagrereklamo sila, bakit pinalilipat si Eden? So nagsama-sama yung mga ibang TV news channel, nanindigan sila para kay Eden. At antayin natin mag-develop tong story na to. Pero Marcos, or kung idea man to ni Marcos, idea man to ng PCO, idea man to ni Claire, sino may idea na ito? Kinalaban nyo pa yung mga reporter. O ngayon, akala nyo kakampihan kayo. Hindi kumampi kay Eden. Tama naman yung kanilang Tama yung kanilang desisyon. Kasi mali naman, parang sobrang matapobre naman nung galawang ganon ni Marcos.